Pagkatapos ng 15 minuto, ang maliit na grupo ng 4 ay matagumpay na nagkita sa gilid ng abandonadong lungsod. Sila ay nagpapahinga at nag-uusap malapit sa isang lumang estruktura. Isang malaki at kalbong lalaki, bald Han, mapula ang mukha, na may taas na 2.2 metro at may tattoo ng alakdan sa kanyang kalbong ulo, ang humimas sa ulo niya na nagtataka at nagsabi, "Kapitan, Zhan Hongyu, lintik, ang weird naman nito. Halos kalahating araw akong umikot pero wala akong nakitang kahit isang level 5 na halimaw pataas. Hindi ba't sinabi noon na nasira na ang hanay na depensa?" Pero parang hindi naman. Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may ordinaryong itsura, katamtaman ang pangangatawan ngunit may dalang malaking backpack, ay nagulat din ng maikli. Ganon din ang sitwasyon ko. Hindi ganong nadiba sa naunang paglalarawan. Medyo malapit din sa akin, sabi ng binatang nasa mga 30 anyos, payat ang pangangatawan, na medyo gwapo, handsome yung man. Kahit hindi naman sa puntong walang level 5 na halimaw, pero sobrang kaunti talaga nila. Pagpapatuloy niya habang hinihimas ang baba at nakatingin sa malayo. Sa totoo lang, itong hanay na depensa ay hindi gaanong kaiba sa ilang. Masasabi pa nga mas matatag pa ito ng kaunti. Hindi talaga ito tumutugma sa ulat na nasira na ang depensa at nagwawala ang mga halimaw. Ang babaeng leader, Zhan Hongyu, ay tumango, nakakunot ang magagandang kilay. Sandali siyang nanahimik bago nagsabi, "Kakaiba nga talaga ito. Sa teorya, ang isang misyon na may ranggong A ay hindi dapat ganito kadesolado. Isa pa, kararating lang ng Rift at alam ng lahat ang balita tungkol sa nasirang depensa dito, kaya hindi dapat ganun kalaki ang mali sa impormasyon." Tumingala ang babae, tinitingnan ang mga guro ng lungsod sa malayo at mahinang nagpatuloy, ang mga halimaw na lumabas sa Rift, kung wala sila sa ilang, malamang ay nagtatago sila sa loob ng mga guro ng lungsod. Kailangan nating mag-ingat. Ang dami na halimaw sa loob ng lungsod ay malamang nahigit pa sa inaasahan natin. Sumenyas ang babaeng kapitan at ang grupo ng 4 ay nagpatuloy sa paglakad. Ang gwapong binata sa likod ay nagpaalala sa lahat. Ang susunod ay tiyak na magiging isang matinding laban. "Tara na. Kaya ba nating sugpuin ang isang strength na Rift?" Ang kalbong lalaki ay nagpakita ng takot. Kahit kalahating hakbang na level 9 na halimaw ay lumabas. "Kung hindi ako mabilis tumakbo, baka patay na ako doon." Dagdag niya, ang level 7 Grandmaster ay may theoretical na buhay na 500 taon. Ayoko pang mamatay ng maaga. Ang Martial Dao Grandmaster ay ilang taon pa lang lumitaw, ilan lang ang nabubuhay hanggang sa theoretical na edad. Tumingin ng masama ang binatang may magandang tindig, handsome young man, sa kalbong lalaki. Gayunpaman, ang isang strength na Rift ay talagang nakakatakot. Kapag napasok ka na ng malalim, wala ka nang matatakasan. Narinig ko na sa kaguluhan, Riot, kamakailan, hindi bababa sa 15 level 7 star generals ang namatay, at mayroon pang level 8 star general na nasawi. Sa malawak na lugar na tulad nito, ang mapalibutan ng mga halimaw ay hindi gaanong malala. Sa lakas at pagkakaisa ng ating team, kahit maraming level 7 na halimaw pa ang dumaiting, makakatakas pa rin tayo. Hindi tayo mamamatay dito. Lahat sila ay nagpakita ng ekspresyon na parang nakaranas na napakahirap na Hell Dungeon, at ngayon ay haharap sa isang normal dungeon na napakadali. Tumango rin ang babaeng leader. Pagkatapos na misyong ito at makuha ang sapat na merito, tataas ng kaunti ang ating lakas. Pagkatapos, magpapahinga tayo, magpapagaling, digestihin ang mga natutunan, at tatanggap ulit na misyon. Muli na namang tataas ang ating lakas. "Kapitan," tanong na tahimik na nasa katanghaliang gulang na lalaki, "malapit ka na bang mag-breakthrough sa level 8? Umiling ang babae, "Masyado pang maaga. Hindi ko pa nararating ang threshold ng level 8. Ang tulay ng langit at lupa, Heaven and Earth Twin Bridges, ay hindi pa nakikita. Umaasa akong mararating ko ang level 8 sa buhay na ito." "Sige na, tama na ang daldal. Maghanda na ang lahat para kumilos." "Opo." Tumigil sa pag-usap ang 4, naging seryoso ang kanilang mga mukha. Bahagyang kumalat ang kanilang pormasyon, nagpapanatili na distansya para suportahan ang isa't isa, at mabilis na nagtungo sa mga guro ng lungsod. Habang papalapit sila sa mga guro, lalong nagseryoso ang kanilang mga mukha. Sinuri nila ang bawat sulok ngunit wala pa ring nakitang halimaw. Ito ay isang team na mayaman sa karanasan sa labanan, isang star general team na dumaan sa mahigpit na pagsasanay. "Kumalat kayo para maghanap," utos ng babaeng kapitan. Iulat agad kung may makitang sitwasyon. "Opo." Nagintindihan. Agad na naghiwalay ang grupo, mabilis na nawala ang kanilang mga anino sa iba't ibang distrito. Makalipas ang mahigit kalahating oras, sa isang abandonadong plaza sa sentro ng lungsod, muling nagtipon ang 4. Inilabas ng kalbong lalaki ang isang scanner at in-scan ang paligid. Maya-maya, humidit siya ng sigarilyo at sinabing, ipinapakita na scanner na walang panganib sa loob ng 100 metro sa timog. Ang gwapong binata, handsome goy, na kanina pa handa ang espada ay nagscan din sa paligid at nagulat, wala ring kakaiba sa hilaga.
Sobrang kakaiba, sabi ng babaeng leader na lalong nagtaka. Paano nangyaring mas kaunti pa ang halimaw sa isang urban area kaysa sa ilang? Wala kahit isang halimaw na makita. Hindi ito makatwiran. Tanong ng gwapong binata sa likod, posible kayang tumakbo lahat ng halimaw sa ibang mga hanay ng depensa? Hindi mangyayari, iling na babae. Ang mga kalapit na hanay ng depensa ay nasa napakastable na sitwasyon, walang anumang hindi inaasahang pangyayari. Kung talagang tumakbo lahat ng halimaw sa ibang hanay, matagal na sanang nagpadala ng utos ang nakatataas para lumipat tayo at magbigay ng suporta. Bip bip bip. Sakto sa oras na iyon, tumunog ang smartwatch sa kamay ng babae. Pagkatapos, isang medyo mayabang na boses ng binata ang narinig mula rito. Hongyu, okay lang ba ang team mo? Ang team ko, kalahating araw nang nasa ilang pero wala kahit isang halimaw na makita. Ganon ba kabilis ang mga halimaw? Bago pa matapos magsalita ang kausap, nainis na pinutol ng babae ang tawag at sinabi sa mga mayembro, mga taga Blue Star Squad. Huli silang dumating kaysa sa atin at pumasok na rin sa ilang. Katulad din na sitwasyon natin, wala silang nakitang halimaw. Naggisip ang binatang may magandang tindig at sinabi, Kapitan, posible kayang ang mismong hanay na depensa ang nagkaproblema? Ang dibisyon na namamahala sa hanay na ito ay umatras sa base isang linggo na ang nakalipas para mag-repair. Ang kanilang division commander pa nga ay namatay sa laban. Sa ganitong sitwasyon, paanong hindi pa nasisira ang hanay na ito? Suhestiyon ng binatang may kulay ubi na buhok, isa pang paglalarawan sa gwapong binata. Bakit hindi tayo dumiretso sa pasukan ng Rift para tingnan? Anumang problema, makikita agad natin. CJ, sabi ng leader, pero gamitin muna natin ang drone para tingnan. Medyo mapanganib kung diretso tayong pupunta. Opo, agad na kinuha ng binatang may magandang tindig ang drone. Mabilis niyang pinlipad ito patungo sa ibang direksyon ng mga guro, papunta sa lokasyon ng hanay na depensa at papalapit sa pasukan ng Rift. Lahat sila ay nakatutok sa screen ng controller. Mabilis na lumipad ang drone sa himpapawid ng lungsod. Ang mga imaheng ipinadala pabalik ng drone, mula sa itaas, mas malinaw na makikita ang buong tanawin ng mga guho. Sa loob ng mga guro ng lungsod, tahimik at desolado, wala man lang makitang anino ng isa o dalawang halimaw na gumagala. Ang isang malaking guro ng lungsod ay napakatahimik na parang espesyal itong nilinis. Wala itong kahit katiting na pagkakahawig sa ulat na nasira ang hanay ng depensa, nagkalat ang mga halimaw. Habang tumitingin ang grupo, lalo silang natatakot at nagtataka. Ang babaeng kapitan ay agad na naging alerto at mabilis na nagutos, palapitin pa sa Rift sa kabilang banda. Ibaba ang drone. I-zoom in ang imehe. Opo, sumunod ang binata. Lubos na naguguluhan ang babaeng kapitan. Palapit na sa frontline pero wala pa ring halimaw. Anong klaseng sitwasyon ito? Bigla, isang itim na anino ang dumaan. Ang imehe ay marahas na yumanig, pagkatapos ay naging itim ang screen. Agad na tumayo ang binatang may magandang tindig at sumigaw. Ang drone ay pinabagsak. Ang iba pang mayembro ng team ay nagpakita rin ng pangamba. Tayo mismo ang pupunta doon para tingnan, sabi ng kalbong lalaki. Samantala, sa gilid ng hanay na depensa, kawak na matandang lalaki ang umusok na wreckage ng drone at galit na sinisigawan si Hazy, ang lalaking may maitim na balat. Hazy, lintik ka. Drone yan ng reinforcement troops. Pinabagsak mo pa. Nahihiyang napakamot sa ulo si Hazy. Akala ko ibon o kung ano, kaya pinatamaan ko para may pang-ulam mamaya si Ginoo. Sinubukan namang pakalmahin na nasa katanghaliang gulang na lalaking may isang braso na nagluluto sa malaking kaldero. Sikij na, drone lang naman yan. Kung nakapagpadala sila ng drone dito, ibig sabihin malapit na sila. Kaysa isipin yan, isipin mo na lang kung anong bagong putehe ang ihahain natin kay Ginoo mamaya. Yan ang mahalaga. Hindi kalayuan, kaswal na hinihiwa ni Lusheng ang ilang malalaking halimaw. Ang mga tao sa battlements ay tumingin kay Lusheng na may paghanga at panatisismo, na parang nakakita ng Diyos. Napabuntong hininga ang matandang lalaki sa paghanga, napakalakas. Kailan kaya ako magiging ganyan? Ang team na apat ay tumatakbo na parang lumilipad sa loob ng mga guho. Dahil nascan na nila gamit ang drone kanina, alam nilang walang panganib dito, kaya napakabilis ng kanilang pag-usad. Nang malapit na sila sa kabilang dulo ng lungsod, sa lokasyon na hanay na depensa na minarkahan sa mapa, sabay-sabay na bumagal ang kanilang mga hakbang. Pagkatapos, nagbigayan sila na tingin na nagsasabing mag-ingat at dahan-dahang lumapit sa target. Sa wakas, nakalabas na sila sa inner city, lumawak ang kanilang tanawin. Ang mga sundalo, doon ay tila nakita sila at sobrang excited na kumaway sa kanila, sumisigaw ng kung ano. Lintik, bulalas ng kalbong lalaki na hindi makapaniwala, may survivor pa pala. At saka, wala kahit isang halimaw dito. Ang babae at ang iba pa ay sabay-sabay na tinakpan ang kanilang mga ilong. Hindi tama. Ang bigat ng amoy na sariwang dugo. Sobrang tapang.
Kahit na madalas silang pumapasok at lumalabas ng mga rift at sanay na sa amoy ng dugo, sa sandaling ito, nakaramdam pa rin sila na parang nasasakal at hirap huminga. Laking gulat ng babaeng kapitan nang makita ang nasa harapan. Ano? Nang tumingin sila, sabay-sabay na nanlaki ang mga mata ng apat, tumigas ang katawan na parang naging bato at natigilan sila. Nakita nila sa harapan ang hindi mabilang na bangkay na halimaw na nakatambak na parang bondok. Ang sariwang dugo ay bumaha sa lupa, namo na parang malalaking patse-patse na matingkad na pula. Sunod-sunod na piraso ng mga putol-putol na katawan ng halimaw ang nakatambak. Bumubuo ng dalawang napakahabang peder ng laman na gawa lamang sa dugo at laman. Ang dalawang peder ng laman ay umabot sa napakalayo, at ang taas nito ay patuloy pang tumataas. Malapit sa gitna na tambak ng bangkay, ang dalawang bondok ng bangkay, isa sa kaliwa at isa sa kanan, ay parang dalawang malalaking haligi na isang higanteng walang bubong na tarangkahan. Sa kaliwa ay ang bundok ng bangkay ng level 7 ng mga halimaw, sa kanan naman ay ang bundok ng bangkay ng level 6. Natigilan ang babaeng kapitan nang tumingala siya. Ang mga bangkay na ito, lahat ay high level na mga halimaw. Bigla, nagulat siya nang may makita. Sa gitna ng tarangkahan ng dugo at laman, sa ilalim na mapulang liwanag ng papalubog na araw, isang anino ang tahimik na nakatayo. Hawak niya ang isang mahabang sibat na ginamit niya sa pagpatay ng halimaw. Biglang lumingon ang aninong iyon at nagtanong, "May kailangan ba kayo?" Pagkalipas na 3 minuto, dinala ni Lusheng ang grupo na 4 sa kinaroroonan na matandang lalaki. Nakaupo si Lusheng sa bubong na isang abandonadong armored vehicle. Ang kanyang Siching Longwen spear ay nasa tabi ng kanyang paa. Hawak niya ang isang malaking hita ng halimaw na mainit pa at tumusok, at kumakain siya habang hinihipan ito. Guyang-guya pa rin ang karn sa bibig. Tinanong na binata ang grupo sa harapan, "Tiger Scorpion Squad? Star General Team, Ranggong A? Kayo ba ang reinforcement?" Agad na tumayo ng tuwid ang 4 at sumaludo. Tapat na sumagot si Zan Hongyu, "Opo. Kami ay inutusan na dumaiting dito para sa reinforcement ng nasirang hanay na depensa at lipulin ang mga halimaw. Mayroong 12 ng Star General Teams na katulad namin na kasabay na papunta rito. Kami po ang naunang dumaiting." Habang nagsasalita, hindi niya maiwasang sumulyap sa hanay ng depensa. Sa bawat sulyap, marahas na kumukurap ang kanyang mga pilikmata. Napatingin siya sa mga bundok ng bangkay at sa rift na halos matuyo na. Pagkatapos ay napatingin siya sa binatang nasa harapan na mas bata pa sa kanya. Pakiramdam ni Zhan Hongyu ay guguro na ang kanyang pananaw sa mundo. Ang dalawang bundok ng bangkay na iyon ay gawa pala na nag-isang binatang ito sa harapan niya. Malinaw pa ring naamoy ni Zhan Hongyu ang mabigat na amoy ng dugo sa katawan ng binata. Paminsan-minsan, nararamdaman ng kanyang balat ang parang tinutusok ng karayom na sakit. Kahit na si Lusheng ay kaswal lang na nakaupo sa harapan ni Zhan Hongyu, nakikipag-usap sa kanya ng mahinahon. Ang aura na nagmumula sa kanya ay nagparamdam kay Zhan Hongyu na matinding pagkasyok at panliliit. Ang kanyang level 7 Grandmaster aura ay parang isang walang lamang shell sa harap ng binata. Ang taong ito, tiyak na isang Great Grandmaster. Isang level 8 Star General. Ngunit, isang level 8 Star General na ganito kabata ang itsura. At may ganito katinding lakas? Kahit anong halungkat ni Zhan Hongyu sa kanyang alaala, wala siyang mahanap na sinumang tumutugma sa mga pamantayan. Habang natutulala pa si Zhan Hongyu, tumalon na si Lusheng mula sa armored vehicle at nagtanong, "Kung gayon, malapit na magpadala ng mga tao ang militar para muling itayo ang hanay na depensa dito, tama ba?" Pagkatapos kumain at mabusog, naisip ni Lusheng, ang mga sundalong ito na nailigtas ko ay talagang magaling magluto. Mas masarap pa kaysa sa kantin na Division 1182. Sa wakas, matatapos na rin. Nang maisip ito, nakahinga ng maluwag si Lusheng, tumayo at dahan-dahang inunat ang kanyang katawan. Sa mahabang panahong ito na walang tigil na pagpatay ng mga halimaw, ang kanyang aura ay nahasa mula sa pagiging banayad tungo sa pagiging parang kristal na dugo. Ang simpleng pagunat na ito ni Lusheng, sa mata ng Tiger Scorpion Squad, ay parang may tunog ng banggaan ng mga espada at sibat. Ang aurang lumalabas ay napakatindi, puno ng killing intent. Napatingin si Zhan Hongyu kay Lusheng na matagal. Palaging nararamdaman na masakit ang kanyang mga mata, gustong yumuko, ngunit hindi mapigilang magtanong ng maingat, "Excuse me, Ginoo, ano po ang inyong pagkakakilanlan?" Natigilan sandali si Lusheng. "Pagkakakilanlan?" Maya-maya lang siya nag-react. Tila abala siya sa pagtatanong sa Tiger Scorpion Squad ng kalahating araw, at hindi pa pala siya nagpapakilala. Pagkatapos mag-isip sandali, sumagot si Lusheng, "Ako ay isang bagong recruit ng Division 1182 sa ilalim ni Major General Yufei. Wala pang kalahating buwan mula na mag-enlist ako." Natigilan agad ang mga mayembro ng Tiger Scorpion Squad. Pilit na sinabi ni Zhan Hongyu, "Ginoo, nagbibiro po ba kayo?" Kaswal na sumulyap si Lusheng sa kanya, "Mukha ba akong nagbibiro?"
Namutla ang buong team, hindi makapagsalita, nagkatinginan na may pagkabigla at hindi makapaniwala sa kanilang mga mata. Naramdaman ni Zan Hongyu na parang mahihimatay siya. Naisip niya, bagong recruit. Wala pang kalahating buwan. Mag-isang dinepensahan ang buong battlefront. Sobrang nakakabaliw. Pagkalipas na matagal na panahon, bahagyang nakabawi si Zan Hongyu at mabilis na sinabi, "Naiintindihan ko na po, Ginoo. Gusto niyo po bang sumama sa amin pabalik sa military district? Sa lakas niyo po, tiyak na madali kayong ma-assess bilang Star General. Ang mga benepisyo ay mas maganda kaysa sa ordinaryong sundalo ng dibisyon." Tumingin si Zan Hongyu kay Lu Sheng na may pag-asa. Hinimas ni Lu Sheng ang kanyang baba, nag-isip sandali. Tama nga. Kailangan ko talagang mag-restock ng utak ng halimaw o kung ano pa. Kung gayon, kailangan ko munang ipaalam sa aking guro, suhestiyon ni Lu Sheng, at kinuha ang kanyang telepono mula sa bulsa para mag-dial. Nang marinig ito ni Zan Hongyu, napakuyom siya ng kamao sa tuwa. Yes, kung talagang bagong recruit siya, ito na ang pinakamagandang pagkakataon para makipag-ugnayan. Isang batang henyo, bigyan mo lang ng panahon, malamang na magiging isa siya sa 8 glories ng Eastern Military Region. Makalipas ang ilang sandali, nakarating na ang buong team kasama si Lu Sheng sa military headquarters. Ipinakilala ni Zan Hongyu habang naglalakad, "Ginoo, ito po ang Star General District. Maraming Star Generals ang nagdadala ng kanilang pamilya at kaibigan dito para manirahan. Unti-unti, naging ganito ka-prosperous. Sa totoo lang, maliban sa hindi gaanong kumbinyente ang pagpasok at paglabas, mas maganda ito kaysa sa maraming lugar, lalo na sa aspeto ng kaligtasan." Tumingin si Lu Sheng sa paligid at sinabi, "Oh, not bad." Naisip ni Lu Sheng, huwag mong tingnan na military district ito. Sa buong Longgo, ito ang pinakamalapit sa frontline ng Rift. Pero sa usapin ng kaligtasan, talagang mahirap makahanap ng lugar na makakapantay dito. Hindi katakataka na maraming ordinaryong tao sa military district, yun pala ay pamilya sila ng mga Star Generals. Kung madadala ko sina Mama, Papa, at Lu Qinghe sa military district, hindi ko na kailangang masyadong mag-alala tungkol sa paghihiganti ng baliw na babaeng si Lian Su. Kahit gaano pa kalakas ang Jidao Martial Arts School, hindi sila mangangahas na gumawa ng gulo sa loob ng military headquarters. Ang tanging problema lang ay kung papayag ba silang pumunta rito sina Mama, Papa, at Lu Qinghe. Nagtanong si Lu Sheng, nga pala, paano ako magpaparehistro? Gusto ko sanang maligo, puno ng dugo ang katawan ko. Namula agad ang mukha ni Zan Hongyu at sumagot, "Ginoo, dahil hindi pa po kayo nakakapunta sa main headquarters, wala pa po kayong temporary identity. Hindi po kayo pwedeng manatili sa guest house. Kaya, ngayong gabi, pwede po kayong magtiis muna sa bahay ko." Nagulat si Lu Sheng, may sweat drop. Ganon ka direkta. Naku, lagot na talaga.